ating nasa gobyerno. Pero ma'am, matanong ko lang po, kasi nga, meron pong paliwanag ang gobyerno po, hinggil nga po dito sa kung bakit hindi nila binawasan po ng excise tax ang gasolina at itong diesel. Kasi matatandaan natin, nagdeklara po si Pangulong Bongbong Marcos, ang binawasan lang po ay ang LPG at kerosene. Ang paliwanag po nila, kesyo, 30% daw po or maraming porsyento daw po sa gumagamit ng diesel and gasolina ay mga mayayaman. Ma'am Cora, ano pong masasabi niyo po rito? Kaya hindi nila binawasan. Mga mayayaman lang daw po ang makikinabang dito. Parang malayo naman yata sa katotohanan yun. Kasi nga, ang diesel ay ginagamit ng mga jeepney, di ba? So, parang hindi tugma yung kanilang logic. Opo, at pero sa tingin niyo po ma'am, kung kayo po ang tingin ninyo may win-win solution, alin pong hakbang ang dapat gawin po ng gobyerno na makakabenepisyo ang ating mga kababayan at the same time ay meron pa rin makokolekta kahit papano ang ating gobyerno? Unang-una, tigil na nila yung corruption kasi ang corruption, sinasiphon off niya yung government funds na dapat gamitin sa pagbibigay ng trabaho through infrastructure projects. At saka, ikalawa, mag-austerity measures sila. Bawasan nila yung mga hindi kailangan gastusin, kagaya ng mga travel expenses, mga seminars abroad, mga workshops nila sa mga resorts, ganyan. So malaki matitipid nila dyan. Tapos, pag nagawa na nila yun, di pwede na silang magbigay ng subsidiya or at least konting tulong or ibaba yung mga taxes. Kasi ang problema nila talaga, kaya hindi nila maibabayan kasi liliit yung budget di ba? So, kung corrupt yung government mo, pag liniitan mo yung budget, yung flexibility nila for corruption becomes less. So, ganun ang nakikita ko. Kaya, unang-una dyan, dapat itigil na yung corruption talaga. Kumbaga, magtino talaga dapat ang gobyerno at magkaroon ng fiscal discipline. Kaya bang i-absorb ng gobyerno, Ma'am Cora? Halimbawa, pag payagan yung hiling ng nakararami na bawasan, lalong-lalo na yung VAT, kasi ito pong krisis naman, hindi lang naman po iisang sektor ang apektado nito, lahat po, no, lahat ng gumagamit po, no, pati yung mga, kasi tumataas din ng bilihin sa pagtaas ng presyo ng langis, kaya marapat na makakabenepisyo lahat mula sa pinakamababa hanggang sa middle class lalo din, no, na siyang nagbabayad malimit ng buwis, no, 10% ang gusto na ibaba doon sa VAT sa lahat po ng mga produkto. Kaya bang i-absorb lang ito muna? Kasi na-absorb nga nila during corruption yung trilyong pisong nawala. Ito, mas makikinabang lalo yung taong bayan. Kaya kung kaya. Kaya lang mangungutang ng gobyerno. Ngayon, ang utang ng gobyerno, 18 trillion. Di ba? Ngayon, yung public deficit or fiscal deficit ng gobyerno last year was 1.8 trillion. So this year, dahil mas mataas yung budget, so magiging 2 trillion yung deficit. So ibig sabihin yung utang mo dadagdag ng 2 trillion, so magiging 20 trillion na instead of just 18. So yung worry ko is for the long term kasi habang nangungutang ang gobyerno, lumalaki ang utang ng bawat Pilipino, pati yung mga bagong panganak. May utang na yan. So right now, ang utang ng bawat Pilipino is about 153,000 pesos on a per capita basis. So gusto niyo pa bang dagdagan yan? Kaya ganyan hindi nila kasi walang flexibility. Actually, ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos napakalawak at saka talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Opo, meron nga nabanggit si Congressman Leandro Leviste po, ma'am, na mga bagay na naglaan po ng pondo ang ating gobyerno sa iba't iba pong mga nakaplano, like kagaya po dito sa ilang 20 billion pesos ata yung para sa ating hosting, no? Tapos yung mga travel allowance or travel expenses, meron pa doon sa mga confidential funds, lalo na sa Office of the President. Tingin ninyo, pwedeng i-give up itong mga pondong ito lalo na sa panahon ng krisis? Actually, makikita mo yan. Yung political will, wala Kasi tinan mo PhilHealth, may order ng Supreme Court. Sinoli na ba yun? PhilHealth funds. Hindi pa, di ba? So, sa akin parang yung political will, wala dun So, kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino,
dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Hanggang ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso at ng Executive Department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Sabi nga ni Congressman Leviste, quote-unquote, sa kanyang recent post, ayaw ng gobyernong ibaba ang buwis, hindi lang dahil mababawasan ng kita, kundi mababawasan din ang magpapapicture sa pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa, Ma'am Cora. Correct. Kaya nga sabi ko, it's the priority is politics kasi yung ayuda hindi naman tatagal yan eh, di ba? So, ang dapat ibigay nila trabaho kasi pag ayuda, panandalian lang yan. Gaano katagal itong crisis na to? So, magbigay sila ng 5,000 or whatever amount, di ba? Siguro mga 1 buwan, 2 buwan, o 3 buwan, makakatulong yan. Pero yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, gaano katagal yan? Hindi natin alam, di ba? So, maski magbigay sila ng ayuda, pag tumaas naman yung mga bilihin, ganun din, offset din yun. Opo. Dito naman po tayo sa independent foreign policy po natin, ma'am. Sinasabi po yan ng konstitusyon. Maari din ba na magkaroon din ito ng advantage at disadvantage din po, no? At lalo na sa panahon ngayon na maghahanap tayo ng alternatibong mga lugar kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating langis. Pero may isang balita inamin ng DOE na kailangan mo nang magpaalam sa Estados Unidos bago tayo makabili ng krudo mula sa Russia, Ma'am Cora. Well, nakabili na naman tayo ng isang barko ng langis sa Russia, no? Kung talagang independent yung foreign policy, dapat ang pronouncement ng government, we can have make our own decisions when it comes to, providing for the resources of the general population. So, mixed signals na naman yung, as usual, this government has always been sending mixed signals. So, yung sinasabi nila, iba sa ginagawa. Kaya mahirap ngayon to depend or to believe kung ano yung gusto nila talagang gawin kasi iba yung sinasabi doon sa ginagawa at nangyayari. Opo, dito naman po sa usapin ng oil deregulation, ma'am. Siyempre, ma'am, kung ginawa itong batas na ito, may magandang maidudulot. Sa tingin niyo po, may advantage or mas maraming disadvantages po itong oil deregulation law or may kakayanan naman ang gobyerno na mas tama ang pag-i-implement po nito, Ma'am Cora? Actually, nandiyan na naman lahat ng elements para matugunan itong crisis na to. Kaya lang, yun nga, sabog kasi ngayon yung leadership eh. Makikita mo yung coordination nila when it comes to crisis management. Sabog na sabog, kaya napakatabang nung kanilang response, no, pagdating dito sa crisis na to. I guess that's a reflection of weak leadership. At sinabi mo nga na kaya naman tugunan to. Kung gusto talaga, kung may political will, kayang tugunan. Pero mahina na nga yung economy to start with. Tapos, wala pa masyadong investment. So, in the future, yung tax collections nila from corporates, ma-affect din yun. Bababa din yun kasi kung mahina ang business confidence, hihina din ang investments, tapos less jobs. So, less taxes din on the jobs, no? So, yung revenue base ang threatened sa ganitong sitwasyon. Opo, bago lang po kay partner Almar, sinabi naman po ng DepDev, actually before pa itong crisis, meron na silang projection na makakamit natin yung upper middle income. Before pa itong crisis na ito at hanggang sa ngayon, dati ba meron ka na positibo na meron po kayong nakikita na makukuha natin ang upper middle income tapos sa senaryo din ngayon, Ma'am Cora? Ayun na nga yung sinasabi ko na iba yung sinasabi sa nangyayari. Kasi if your GDP slowed by from their projection of 5.5%, they only achieved 4%, no? At nung fourth quarter, 3% lang. So yung per capita GDP mo, nangihina rin yan. So paano mo sasabihin na magwa-widen yung middle class kung mas maraming nahihirapan at tumaas pa ang unemployment? Diba? So kung wala kang trabaho, di wala kang kakainin, saan ka kukuha ng pera pambili ng pagkain mo sa pang-araw-araw kung wala kang trabaho. Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth. No? Baka nga hindi pa tayo mag-grow. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pronouncement na yan ng DepDev.
Ma'am, sa konteksto naman po ng malaking malaking overspending at korupsyon sa pondo ng gobyerno, paano po nito direktang naapektuhan ang kakayahan ng pamahalaan na magbigay ng subsidy o ayuda sa gitna po ng oil crisis po? Ayun nga, kasi napaka-narrow na nga nung revenue base, tapos malaki na yung deficit. So, kumbaga, walang savings ang government to provide oil subsidies, no? So, in the past, meron kang oil price stabilization fund. Nawala yon. So, sana, in the future, yung excise taxes on fuel, i-save nila yon, create an oil price stabilization fund. At hindi gagastusin yon, gagastusin lang yan during crisis na ganito na they can provide subsidies for oil price stabilization. So ngayon wala silang ganung kapasidad kasi nga nag-overspend na nga, nag-uutang pa, tapos hindi pa binabalik yung mga ninakaw. No one is being made accountable. So magkano lang ang sinoli nung sinasabi nilang mga USEC, 600 million. Magkano yung nawalang pera? 1.5 trillion. So kumbaga, barya lang yung sinoli sa gobyerno. It's just all for show. So kung isoli nila yung perang yun, yung 1.45 trillion, napakalaking bagay nun para makatulong sa ganitong klaseng krisis. Ang sinasabi nilang pandaigdigang merkado, yun ang datos na kinakalap nung tinatawag na Argus. Ayun, opo. Oh, parang trading floor yun. Trading floor po oh, ng ito, petrolyo, ito, yes. ganyan-ganyan. Pagkatapos, ipoprocess niya, ito ay ang international market. Yeah, yun ang dikta Teka nila. muna, ba't mo gagamitin yan? 2 buwan tayo. Oho. So, nung kinukwenta ko, sabi ko, halimbawa, makatipid ka lamang ng 5 days, halimbawa. Ginamit mo na kako yung replacement cost. 5 days lang. 5 days pa lamang po, oo. Kinuwenta ko yung kinikita nila, yung differential na 70 pesos. Oho. Minultiply ko sa 996 million liters Oho. per month. Opo. Sabi ko, Yun kasi ang sabi ng petroleum company na ano, mahigit na 2 billion pesos po ito. sa diesel pa lang yun. Sa isang araw. Opo. Alimbawa, 5 araw, yun ang crucial, alimbawa. Oho. Diesel yun. Opo. Pag sinama mo yung gasolina, 714 million Oho. liters. Opo. Ang differential is 30 pesos. Dahil pumalo Pumalo din na siya. nga po yung presyo, oho. Oo. Pag pinagsama mo yung dalawa, Aabot na ng 3 billion. 3 billion pesos. Kung Per day. halimbawa, yung crucial na araw na yon, umabot ng 5 araw, 15 billion pesos yun. Paldong-paldong nga pala talaga siya, ano? So, yun ang gusto ko sanang ipaliwanag nila. Kasi kung naipaliwanag nilang mabuti yun dyan, alam mo, mauunawaan ng tao Oo, matutulungan naman nyo po. sila na yung nagsiskip na kalooban ay biglang luluwag. Opo. Itatapat na lang nila yung pangunawa. So, Totoo. alam kong gipit na gipit sila, pero yung sakit ng kalooban naibsan dahil sa paliwanag. Naipaliwanag, ba't hindi. nagkaganon? Oo. Gipit na nga, sikip pa yung dibdib. So, wala ka naitulong. Kaya pinipilit ko sana na balikan nga natin po ito. Oho. O walang bumalik. Mabuti na lang. Ngayon, may re-report ko. May dalawa na importer, ha? Oho. May dalawang importer. Alam mo kasi, Importer po ng produkto, pero hindi ito kasama sa Big Three, oh. hindi, Iba ito. ito yung supplier sa mga Sa mga small players po ba ito, o paano? Oo, kasi ako mapag-research tayo dyan Opo, yan. Meron tayong diesel oil import participant. On site ito. Oho. 20 ito dyan, 20. Dalawa po itong nag-import na yan. Magbigay lang tayo ng So, 20 kumpanya ito, nag-i-import pala sa atin, opo. Stone of Hope Builders Development Corporation, Jetty Petroleum Inc., Okay. Fuel Power Philippines Corporation, Phoenix Petroleum Marami ito. Opo, 20 po ito. Ngayon, meron din naman diesel oil participants online. Okay. May dalawa tayo nun. Mm-hmm. Philippine Institute of Petroleum at saka kasama yung Shell Pilipinas. So Okay. meron siyang taga-import. O meron din yung CME producers. Alam mo yung CME, ito yung coconut methyl. Ito yung dinadagdag mo sa mga tama po yan, petrolyo. yung additives. Opo, Ngayon, blend. nanggaling sa grupo na to, dalawa ang lumapit sa akin. Itatry po namin yan kasi maganda po. Siguro chinek nila Nagtagumpay po kaya? Hindi. Kaya nga kung nakikipag-usap sila sa akin, ano po kaya ang pinakamagandang araw na available po kayo na makontak po natin yung informant ninyo sa Singapore. kasi Ibig sabihin, kaya ako masaya, sumeryoso itong mga tao. May maggustong Seryoso. subukan. Sumeryoso. Interesado sila. Oho. Pero meron ho atang requirements na dami na dapat ay minimum requirements na nabibili nyo doon sa Singapore. So, kaya nga gusto na nilang makausap kasi ang minimum na
volume Opo, ay 50,000 metric tons. Makikiusap sila kung papayag 50,000 na metric kalahati tons. lang muna, 25,000 metric tons. Mukha naman papayag sa initial na pakikipag-usap ko sa kanila. Nako. Ngayon, kapag pumayag na sila ngayon, baka sa lalong madaling panahon, yung dalawa na yun, makipag-usap ka agad. Talagang interesado sila. Ngayon, habang ginagawa to, biglang bumaba yung presyo. Baka mamaya baka narinig na naman nila yung sinasabi natin. Teka muna, baka tayo matiklo. Baka magkabukingan dito. Ibaba na nga natin ng konti. Ganyan. Hindi ko sinasabing ito yung dahilan din. Oo nga. Nagtataka kasi ako. Napataas mo ng ganun. Pagkatapos na ibaba mo, samantalang alam ko naman yung volume ng importation magmula January hanggang April 10. May record ako. May record, yes po. Wala namang significant na volume na dumating eh. Opo. Pero binaba nila ng 20 pesos, kahit pa utay-utay, sabi ko nga sa'yo, Oho. at ngayon may magbababa. Parang bago Kasi next year. na-report ko na may dalawa na gustong pumunta doon eh. Oho. Wala akong sinasabing kredito natin ito dyan. Ha? Opo. Kaya lang, baka kung napapansin nila, teka muna, baka pagka nakita ng tuloy-tuloy yan eh. Hindi kasi lagi sinasabi, hindi, sa world market anya, world market, yung presyo ng produktong petrolyo, medyo downtrend daw po ngayon. Sen. Sige, nandun na ako. Opo. Paano biglang bumagsak yung world market? Hindi pa naman natapos ang gera. Oho. Nag-usap lang sila, pero ang nangyari, hindi naman natupad yung oo. kanilang ano. At sabi nga, nagbibanta pa si President Trump kayo, magde-deploy siya ng ng US Navy para gano'n na lang blockade doon sa Strait of Hormuz eh. Oo. Di ba? Nung makita nila na binigay ko kay Chairman Win Gatchalian, Oho. sabi ko kay Director Rino Abad, ito ka ako bago ako tuluyang magpaalam sa ating pagdinig, Opo. kailangan po mai-record natin. Naiiwanan ko po sa ating chairman ang isang kopya po na naman ito po yung pinakahuli, sabi ko. Wala pa yung local add-ons dyan, 41 pesos lang. So, nadagdag yung add-ons natin, local 19, kaya naging 61 lang. Naging 61 pesos per Oo. liter. Oho. As of April 10. April na yata kaming Opo. Nag-hearing. April Tama po 13 nata. April 13. Lunes eh. Tama pala. So Tama, Lunes. kinuha ko yung importation Oho. magmula January 1 hanggang April 10. Oho. Kayang punuin yung natin eh. Yung mga refinery. Nakuha ko pati yung ating list ng storage Capacity natin ng buong Pilipinas. storage at saka yung depo. Opo. Hindi sila kumikibo kasi alam ko eh. Luzon, Visayas, Mindanao, Oho. yung capacity ng ating mga storage depo, 2.5 billion liters. Okay. Opo. Pag sinama mo yung capacity, yung retail capacity ng mga individual stations Opo. na halos 15,000 gasoline stations sa Buong buong Pilipinas. Opo. Ganun pala karaging natin, 15,000. Opo. Kadami. Kapag sinama mo yon, sinuma mo lahat. Opo. Another 1.5. Sabihin nyo ng puno ang refinery, puno ang lahat ng stations, Oo. another ganun. Oh. Kaya yung total capacity natin, 4 billion liters. Buong Pilipinas po yun. Oo. Ngayon, Sen, parang wala nga ako nagbibigay ng reaction dyan sa binibigay ninyong figura. Na sila, Hindi ka ba nagtataka? Samantalang isang participant, sabi niya, Sen, kung totoo po yan. Kasama rin si Opo, yan. Director Rino Abad. Oo. Sabi niya sa akin, kasi magkatabi kami. Oho. Sen, sabi niya, kung totoo yan, ang ganda po ng natin. Tikin mo tikin mo. Tapos yung isang participant, galing sa isang Federation of Chinese at Oho. Sen, sabi niya, katabi ko ngayon yung mga oil companies, nag-uusap kami, sabi niya, this is a music to their ears. Ibig sabihin, maganda. Maganda sa pandinig nila. So, bago po tayo marami po siguro makikipag-usap. Opo, ako naman. Oho. Wawa naman ng Diyos, wala naman nakipag-usap sa akin. Oo nga, kaya ayaw ko Sen, talagang ako hanggang ngayon, takanta at maging ang ahensya ng gobyerno natin, parang ayaw ding i-check yung bagay na yan, Sen. Kasi si Secretary Sharon Garin, parang pigil na pigil ang kanyang kalooban kung aalamin ba niya ng buong buo yung impormasyong ipinahayag po ninyo eh. Gene, na kung saan ay deregulated nga yung Opo. Oil industry. downstream. Opo, yan. Pero merong isang provision ng batas na yon. Kapag kanya nagkaroon ng national emergency. Opo. Yung salitang national emergency, kinuha dun sa Opo. provision ng ating saligang batas. Tama naman yun kasi dapat merong police power. Opo. Sa panahon ng national emergency, papasok Opo. yung pangangailangan na makikialam ang Estado, ang Kasi baka kami gobyerno. magsamantala eh. Di ba? Oo, at totoo yun. Kung halimbawa, if push comes to shove, sabi nga ng mga Amerikano, kukunin ng gobyerno. Pwedeng ng gobyerno. Ang isang private entity, siya yung magmamanage muna. Siya magpapatakbo, pasamantala. Basta't ang kondisyon, merong national emergency. Yes. Oho. Sabi ko, paano nyo gagamitin ito? Oho. Kayo na nagsabi, may crisis na eh. Gumawa na ng executive order ang Pangulo. Executive order 110 na tayo. Oho. So meron tayong national emergency. Ang hinihingi natin. Saan nyo gagamitin itong Oho. Section 14, paragraph E yata yun? Na dapat ay minomonitor nila. Di Oo, ba? sabi- Balitang-balita po ngayon na nahuli na raw po sa Czech Republic si dating Congressman Saldico.
Sen. At mukhang inaasahan daw po sa lalong madaling panahon ay iuuwi ito sa Pilipinas. Ang hamon sa kanya, Senator, sabi niya, Congressman Saldico, please tell all. Sino ang nagsabi nun? Ang statement daw po ng Malacanang, Sen. Tell all. Sabi niya kay, sabi ng, yun ang mensahe daw po kay Congressman Saldico, Sen. Sino nga sa Malacanang ang nagsabi? Wala po nakalagay lang. Malacanang kasi ng story ng balita eh. Magsabi daw po ng lahat ng kanyang mga nalalaman. At Dapat lang, di ba? Ay, dapat nga po. Oo. Marami bang natutuwa? Ay, ako naman, Sen, kasi maraming may gustong pauwi. Baka marami ho talaga natutuwa na mahuli siya at makapagsalita ng kanyang mga nalalaman talaga, Sen. Sigurado ko, yung mga natutuwa ay yung mga taong nakapakinig ng kanyang mga Opo, yun, mga nakakang inihayag video. Oo. sa mga video niya. At siguro, pag nandito siya, lalo niyang mapapatibayan yon dahil pwede siyang humarap sa mga pagdinig. Yes po. Oo. Kung meron pang pagdinig, Hindi, dapat naman magkaroon pa, Sen, kasi paano ka nakakasiguro? pagka wala ako magpapatawag yan, Sen. Papasok na ako dyan. Kasi- dapat meron. Hindi kasi naglabas na naman siya ng parang, ano bang tawag doon? Press statement. Ano bang sabi niya, magbubukas lamang ako ng panibagong pagdinig Opo. kapag ako'y nakakalap ng sapat na Lagda. bilang ng lagda sa aking partial report. Bakit naman magiging kondisyon yun? Ba't magiging kondisyon yung sapat na, bakit ipipilit mo na kailangan pumirma muna doon sa partial report? Oho. Samantalang ito yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang kakayahan at kagustuhan na Oho. tawagin mo kami para makapagsalita kami, makatulong kami sa ikahahanap ng mga may utak O kaya malaman. Opo. para Opo. malutas yan. Oho. Isa na dyan si Governor Chavit Singson. Oho. Plus yung Lapipulong Marines. Na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, bago pa mag-April 7, na kung saan binigyan siya ng pagkakataon makapag-submit ng sworn statement hanggang alas 5 ng hapon, papunta na yung tao ron eh. Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Oho. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit pang dahilan, yung hindi niya pagsasubmit. Tama po. Alam ng tao na April 7, binigyan siya hanggang alas 5. Oho. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na Malapit, oo. tinawagan siya nung kanyang secretary. Oho. Sir, wag na kayong pumunta roon kasi at exactly 9:19 a.m. Ba? Oo, 9:19. binayber sa bahay niya yung sulat notifying him that the scheduled hearing is deferred Nako. until further notice. Isa nga sa mga dahilan doon, Oo. kailangan tayo makatipid sa kuryente kanya dahil sa may krisis tayo. Oh, tama naman. Pangalawa, Oo. hindi mo kanya na-submit eh. Wala yung affidavit mo. Pangatlo, yun nga, kailangan natin ng additional signatures. So yun ang magiging batayan lang para ipatawag ulit yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kinakailangan makakuha siya ng sapat na pirma? Oo. Doon sa mukhang mali naman nata yun, Sen. Kaya wag kang masyadong optimistic na kung mo dumating si Saldico. Akala mo talagang yun na yung Hindi, asang-asang- pinakahihintay mo. Hindi kasi Saldico. Hindi kasi Sen, gusto ko pagkumparahin, tuloy, bigla ko lang naalala, si Madriaga at saka yung 18 Marines. Di ba? O sige, kumpara mo na. Bilisan Kasi mo. naalala ko, si Madriaga, Walang time. ganun lang ang sinasabi, yung walang corroborative ano pa man, ang bilis Si itinawag- Madriaga, Oo. walang resibo. Wala. Okay? Di ba? Pagkatapos, aminin mat nila o hindi, Oh, kidnap for ransom. ang kasong kinaka. Hanggang tama ngayon ay hindi makalabas, walang piyansa. Yes po, Sapagkat sa liwanag ng tuntunin ng batas, yung ganong Oo. klaseng krimen, walang piyansa. Yes, Ngunit Nobel kung Reward. talagang hindi mabagsik ang katibayan, Pwede. kang magpiyansa. Opo, So oo. walang resibo, may batik, pinilit nila, kinumbida Oho. nila, Oho. naging superstar. Yes. Samantalang yung ex-soldiers na 18, may resibo. Yes. May resibo. Meron po. Ayaw May tawagin. Video, may kung ano-ano Ayaw pa man. tawagin. Anong kabalintunaan ito?